Yeah, yeah. Magandang araw po mga ka-RC. Welcome po dito sa aking Facebook page at sa aking YouTube channel. Sa mga bago pa lang po sa channel ko, please subscribe and click your notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na i-upload ko. Yan, for today's video po ay magre-repair po tayo nitong fishing RC boat. Yan, ito po at yung mga naunang tugboat na ni-repair natin ay isa po ang may-ari. Yan, shoutout sa iyo Sir Boy Lumanta ng Los Baños, Laguna. Yan, shoutout sa iyo sir. Ito na po yung tugboat na i-repair natin. Yan. So, simulan natin sa pagbabaklas ng mga pyesa ng ESC motor at servo at saka ng kanyang receiver. Yan. So sa pagbabaklas naman nito ay nahirapan lang tayo doon sa kanyang motor. Yan, medyo kinalawang na at matagal na pa-stock. So ito po yung kanyang motor. Ang motor po nito ay 550. So brushed motor po yan at hindi po yan kagaya ng mga sineset up natin na brushless. So low speed po ang kakabit natin na motor. Yan. So dahil hindi pa siya nakahinang, naka-solder ay hinang muna natin bago natin ikabit. Yan mga ka-RC, yan nakahinang na yung kanyang wire at isa-isa na nating ikakabit sa kanyang bangka. At ito nga po pala ang ating gagamiting ESC. Kailangan natin ng brushed ESC dahil brushed motor ang ating gagamitin. So hindi tayo pwede rin gumamit ng brushless ESC. Yan, ito po ang brand nya. At ikakabit natin muna sa motor. Ayan, susubukan muna nating paandarin bago natin ikabit ng tuluyan. Ayan. Sa mga nagtatanong po pala at mga nag-inquire, huwag po kayong mahihiyang magtanong kung may mga katanungan kayo, ay message nyo lang po ako sa Facebook page ko o kaya sa Facebook account ko. Yan, re-replyan ko po kayo kahit magpagawa man kayo o hindi. Yan, maraming salamat po sa inyo. Yan mga ka-RC, at dahil okay na, yan, umaandar naman yung motor at servo natin. So okay na lahat at ikakabit na natin yan ng isa-isa. Nakakabit na yung motor at lalagyan na din natin yung ibang parts na. Ako. Yan mga ka-RC, dahil kakabit na natin ang lahat ng parts ay gumawa tayo ng panibagong mounting. Yan, mounting yan para sa servo, receiver at saka ng ESC. Hindi natin pwedeng gamitin yung luma dahil nagpalit tayo ng ESC at saka ng receiver. Hindi na siya kasya doon sa unang mounting. Yan.
po. Ayan mga ka-RC, tapos na at tetestingin na natin kung okay, kung handar pa. At okay naman ang ating setup. So hanggang dito na lang po at maraming salamat sa inyong panonood. Huwag niyo po kalimutang mag-subscribe at mag-follow sa ating Facebook page. Yan, salamat po sa inyo.